Magugulat ka dito sa wakas, breaking news, kakapasok lang nagsalita na. Shock lahat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook reel posted by Sayuri C. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Saldico nagsasalita, nagre-reklamo bakit siya lang ang kinasuhan among makasama niya kongresista. May mas mataas pa sa akin, sabi niya. So, tingnan natin na totoo ba ito na siyang nagsasalita o AI lang? Ano ang implication nito sa flood control anomaly na investigasyon? Totoo ba yan? Pakinggan natin ha. Ako lang. Bakit ako lang ang kinasuhan? Alam naman nila na hindi ako nag-iisa sa mga proyektong yan. May mga mas mataas pa sa akin at mga taong mas may kapangyarihan at mas nakinabang, pero ako lang ang tinuturo. Parang pinili lang nila kung sino ang madaling sisihin. Saba. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ako lang ang kinasuhan? Alam naman nila na hindi ako nag-iisa sa mga proyektong yan. May mga mas mataas pa sa akin, may mga taong mas may kapangyarihan at mas nakinabang, pero ako lang ang tinuturo. Parang pinili lang nila kung sino ang madaling sisihin. Okay. So, unang... Ayan ka mga katunay, kayo, anong sa tingin nyo? Totoo bang boses siya ni Saldi o AI lang yan? 'Di ba? Pero kung sa totoo lang, no, ako para sa akin, no, totoo man hindi. Parang ganun din kasi lumalabas na parang siya lang sa kanya lahat na itatambak eh. Hindi, sa totoo lang. Sa kanya lahat na itatambak, siya yung talagang nagiging parang ipit na ipit dito sa sitwasyon na to. No? Siya yung ipit na ipit talaga. Oh, sa kanya lahat pumuputok. Tanong ko, totoo ba na si... Kaya parang, syempre, sa lugar din niya, parang napaka-unfair din yun kahit papaano. Siya yung naaakusahan eh. 'Di ba? Pero sinasabi nga niya doon sa salita niya, kung totoo man yun hindi, na bakit ako lang? 'Di ba? Sa totoo lang, kung totoo man hindi, sa totoo lang, hindi naman kayang gawin ng isang tao lang naman yan eh. 'Di ba? Hindi pa pwedeng ganun. Kumbaga meron pang mas mataas. Hindi natin alam kung sino yung mas mataas na yon. 'Di ba? Syempre hindi naman gagalaw yan nang walang basbas, 'di ba? Kailangan merong basbas yan. Kung sakaling magkaipitan, meron tayong sasandalan. Kaya sinasabi ko, ulitin ko, hindi talaga kaya ng isang tao yan. Saldi ko ito. Hindi kaya AI ito. Yun nga rin. Tingnan ko yung mukha, okay man, siyang mukha, yung salita, tugma man yung lumalabas na salita at yung bibig, tugma. Kaya lang, duda ko, parang AI lang ito, AI, but wala akong kakayahan na mag-determine kung AI ito o hindi. But yung sinasabi ng taong ito, Saldi ko man o AI, eto to. Oh, yun nga sinasabi. Na hindi lang siya nag-isa. Tama naman. Naniniwala ang mas marami sa taong bayan na hindi siya nag-isa. Totoo yung sinasabi ng taong ito, Saldi ko man siya o hindi, na may mas mataas pa sa kanya. Kaya lang, pinag-isipan ko,
Saldi ko, magsasalita ba ng ganito? Kung ako lang yung tatanungin, parang malayo eh. Hindi siya magsasalita. Kasi Ako sa isip ko din eh. Parang hindi naman siya basta-basta para magsalita ng ganyan. 'Di ba? Parang kasing may pinupunto na siya doon eh. 'Di ba? Parang may pinupunto na siya, parang meron na siyang gustong iparating kung siya man 'yan. Pero sa tingin ko kasi hindi rin siya 'yan eh. tingin ko, nakaplano na according to script bago pa pumutok itong iskandalong ito, na foresight na nila yung mga mastermind na puputok, kaya larga ka na. Kaya pinalarga siya. Kaya Kasi tingnan kung mo, tutusin, kung hindi lalarga to, talagang magkakabukingan eh. Diba? May posibilidad na ganun eh. Kaya, kung tutusin kasi, sige, pagpalagay natin, sige, bigyan natin ng katwiran, sige, wala siyang kasalanan. Ilagyan natin ng katwiran. Pero kung talagang walang kasalanan kasi ang isang tao, hindi para tumakas ka, hindi para umalis ka, mas nanaisin mong harapin lahat ng mga yan. Mas nanaisin mong sagutin, lalong-lalo na yung akusasyon na yan, hindi basta-basta, na alam mong masisira talaga yung pagkatao mo dyan. Diba? Kasi kung wala ka naman talagang ginagawa, bakit ako matatakot? Wala naman akong ginagawa. Sasagutin ko yan. Kung kinakailangan magpakita ako ng ebidensya na magpapatunay na matino ako, na maayos ako, gagawin mo yon. Hindi para takasan mo yan. Hindi para umalis ka sa ibang bansa. Diba? Kaya nga sinasabi dito kung AI man yun o hindi, diba, is parang ganun din yun eh. Parang pareho lang din na, na sinasabi doon na may punto na hindi naman talaga niya kayang gawin mag-isa yun. No, kahit sino man yun, hindi kayang gawin. Yung mga ganung bagay. Hindi ka makakapagdesisyon ng ganung bagay. Lalo na kung malaki ang involved. Diba? Kung malaking pera ang involved. Kung walang basbas, diba? O walang sasandalang tao na maaaring sumagot sa'yo kapag nagkalaglagan. Ganun yan eh. nung pumutok ng todo, wala na siya dito. Una, nasa Amerika, nagpapagamot kunuhay, sakit sa puso. Ngayon, palipat-lipat na lang siya sa mga, sa mga videos na nakukuha ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, especially sa Portugal, Spain at iba pa. Ano man siya, malusog man ang pangangatawan, parang walang sakit sa puso, parang dahilan lang yon na para hindi siya makabalik. Kumakailan lang, November 5, kahapon ba yun? Kasi kung tutuusin talaga, kung gusto nilang kilusan yan, mapapabalik nila sa bansa yan eh. Diba? Maraming paraan para mapabalik sa bansa yan. Ano lang nila yung mga passport niyan eh. Diba? Ano lang nila. Yung kanyang abogado nag-press conference at sinasabi na hindi daw nagtatago si Saldico. Yun nga eh, kung hindi nagtatago. O sige, nandudo na tayo, bigyan uli natin ng katwiran. Kailangan siya ngayon dito para sagutin yung dapat sagutin. Kaya nga kung sinasabing inosente, di inosente. Sagutin na lang kung ano yung mga tanong sa kanya. 'Di ba? Hindi naman sige sasabihin na hindi ko sasabihin na rektang may kasalanan siya o siya na yon o nag-positive siya sa ganun. Na siya ang may gawa. Hindi pa. Mas maganda patunayan niya rin yung sarili niya. Na kung talagang siya ay hindi involved, patunayan niya talaga. Hindi ka dapat matakot. Kasi kung hanggang sa ibang bansa, nandiyan siya, nagpapaikot-ikot, syempre maiisip ng iba, nagtatago to. Kasi ayaw lumabas. Kasi kailangan siya eh. Kailangan siyang makita sa mga investigasyon eh. Diba? Bang daw, may totoong banta sa kanyang buhay. Kaya hindi siya basta-bastang babalik. Ngayon naman may banta sa buhay. Sabi nga ng abogado, ang kalahati daw, gusto siyang ikulong. Kalahati ba sa taong bayan? Gusto siyang ikulong. Ang kalahati daw gusto siyang ibitin ng patiwarik, something. Doon sa sinasabi yung taong bayan tungkol sa ganun, siguro hindi naman natin masisisi yung taong bayan sa galit na nararamdaman nila. Diba? Siyempre yung paghihirap na nangyari, lalong-lalo na yung bahaan.
sobra ang nangyari na inaasahan ng mga tao na meron silang maaasahan na pipigil dyan sa mga kalamidad na yan. Lalong-lalo na sa nangyari ngayon sa Cebu at sa iba pang lugar. 'Di ba? Pero kita nyo naman ang nangyari. 'Di ba? Kung talagang yung flood control project ay naasikaso, walang magiging mga ganyang klaseng biktima. Kung magkakaroon man ng mga pagkasira na ganyan, hindi ganun kalaki yung mga damage. Kaso talagang ito, napakalalaki ng damage eh. Konting bagyo, matinding baha ang kapalit. 'Di ba? Kaya talagang makakapag-isip minsan yung mga tao ng hindi maganda eh. 'Di ba? Like that. Kaya, sabi ng abogado, kung ako ang mag-advise, hindi pwedeng babalik dito kay kawawa siya. Ganun. Kaya lang, ano na ito, para naman kasing sinabi nyo na parang natatakot kayo sa ginawa nyong multo. Parang ganun. party sa script. Hindi talaga magsasalita si Saldi. Habang safety pa siya, habang nandyan pa sa ibang bansa at nakakatago, hindi siya magsasalita. Kasi, again, this is just my opinion. Paniniwala ko lang, I might be wrong. Ang administrasyong ito, hindi siya determinado, walang totohanang paghanap, pagparusa sa masterminds. Minds, hindi lang iisa. Narinig ko si Senator Alan Peter Cayetano, nagsasalita siya sa media. Mastermind, sabi niya. Grupo sila, yung mga utak. Si Saldico parang nasa baba lang siya. Kung mastermind, nasa baba. May mas mataas pa sa kanya. Kaya ako tutusin itong mga taon na to, wala pa yan, hindi pa mareresolba yan. Napakalabo pa sa tubig kanal yan. Hindi masusolusyonan yan. Kaya yung mga tanong natin na gustong malaman natin yung mga sagot, hindi pa masasagot sa ngayon yan. Napakalabo pa talaga yan, mga katunay. Wala pa tayong aasahan talaga. Pwera na lang talaga kung magpapalit o mag-iiba na ng kalakaran dito sa bansa natin. Maaaring mabuksan lahat yan at doon na natin malalaman ng totoo. Basta yung papalit is talagang transparent talaga. Talagang para sa bayan ang iniisip niya. Pero kung ganun pa rin, ay wala talagang mangyayari. Diba? Kaya nga gustong-gusto nila ibagsak ang mga Duterte. Gusto-gusto nilang mapaalis ang mga Duterte. Dahil talaga natatakot sila. Kasi once na maupo si Sara Duterte, mabubuksan lahat yan. Sigurado yan. Kaya plinano na ito. Tingnan nyo. Kung ang gobyerno natin, Marcos administration, tutuhanan ang hangarin na mapanagot ang mga utak, napakadali. I-cancel lang ang passport. Yes, cancel mo lang passport. Once nga na-cancel yan, mahirapan na siya na pag-ikot-ikot, pagtago-tago. Tama. Madali na siyang huliin. Kaya maraming paraan. Maniniwala lang ako na ang administrasyong ito ay tutuhanan ang hangarin na mapanagot ang mga mastermind kung i-cancel na nila ang passport ni Saldico. Kailan sa ngayon talaga may magagawa. Wala talagang ginagawa ang administrasyon. Kaya walang mananagot talaga. Mabuti nga lang at nandyan si Congressman Toby Chanco. Lately kahapon nata nanawagan na naman siya sa DFA, cancelahin nyo na. Buti pa si Congressman Toby, no? Talagang napakagaling na congressman talaga si Toby Chanco. No? Kaya ako malaki respeto ko dyan kay Congressman Toby. Diba? Kumbaga, hindi niya sinasakyan yung mga trip ng mga yan. Oo. Kaya kumbaga pasalamat tayo at meron pa tayong isa din na congressman na matino ang isip at diretso ang isip. Kailan ang daming dahilan. Kaya yung kasabihan natin na kung ayaw, maraming dahilan. Napahiya ko nang dahil sa flood control na yan.
Kasi pinagmayabang ko sa aking zona eh. Tapos ngayon, guni-guni pala. Di ba? Parang ano, no? Tuwa 5,000 flood control project. Ayos na! Di ba? Tuwan-tuwa naman tayo. Takin mo. Wow, mali pala. Ang karamihan, ako ang napaya. So, yung mga nagpaya sa akin, bantay kayo. Kaya iutos ko, cancelain ang passport. Bahala na ko, cancelain. Nagawa nga nila kay Tatay Digong natin na kahit alanganin, wala pa yung warrant of arrest. Oo, tama yun. Kay Tatay Digong, ang dami nilang ginawa eh. Diba? Nagawa nila ng paraan eh. Diba? Wala nang na-bend nila yung law eh. Oh. Pati dyan kay bend nyo din yung law. Ay nako, talagang nakikita talaga kayo meron kayong kinakatigan eh. Kasi sisihin niya yung mga tao, bakit kayo sinisisi, Mariosep? Wala, hindi duman sa korte. Nagawa nila dahil gusto nila eh. Gusto nilang makulong. Si Tatay Digong, napakulong. Bakit itong si Saldico? Wala silang ginagawa. Di ba? Klaro. Tapos ICI, ay nako. Halatado masyado. Nagkaroon ng bagyo sa Visayas, lalo na sa Cebu. Daming namatay. Nandun sila sa Davao ngayon nag-iimbestiga. Mga siraulo eh. Yung bagyo nasa Cebu eh. Nasa Davao sila eh. Naririnig ko nga rin yung balitang yan eh. Mga kamangmangan talaga. Talagang Duterte lang talaga yung nilalagay nyo sa mga utak ninyo. Diba? Talaga wala. Busy. Hindi na malalaman dito yung Kasi iniisip nila yung election sa 2028. Yun ang gusto nilang unahin. Sa sino pang lulukoy nila? So, good luck na lang, Mr. Saldico. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.